my knees. When I feel alone and stranded, and no one seems to see, I won't let this valley steal my faith. Sin won't have the victory. I'll stand beside the Son of God. I will overcome with Him. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is Him alone. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Problems may be great, but my God is greater still. So I walk out of this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is Him alone. I will be an overcomer, for He has overcome the Take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the Holy of Holies. Take the cross, touch my lips, here I am. Take me past the outer courts, into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see Your face. Pass me by the crowds of people and the priests to sing Your praise. Lord, I hunger in tears for Your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the
the Holy of Holies. Amen. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the Holy of Holies. Take the cold, touch my lips, here I Isa pa, take in. Oh, take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the Holy of Holies. Take the cold, touch my lips, here I am. Take the cold, touch my lips, here I am. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po kayo. Sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng buhay at lakas na taglay namin sa oras na ito, ang naglagay ng pagnanasa sa aming mga puso at kaisipan upang dumako sa lugar na ito at makinig ng iyong mga salita. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Alam namin, Panginoon, na sa paggawa at sa pagnanasa kayo po ito na gumagawa sa aming buhay. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa amin. At kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na nasumpungan nyo kami, Panginoon, sa huling panahon na ito upang ipahayag ang inyong mga hiwaga na itinago sa mahabang panahon, ngunit, Lord, inihayag nyo sa inyong mga hinirang sa huling panahon po na ito. Nagpapasalamat kami at patuloy po na nagtitiwala na patuloy kayong magpapahayag sa amin, O Lord. Ito'y kalakasan namin, pagkain po ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Dalangin namin sa gabing ito, Panginoon, na muli pong mangusap kayo, Panginoon. Kayo na nakakaalam ng aming pangangailangang espiritual. Kayo na nakakaalam, Panginoon, kung paano nyo kakatagpuin ang aming mga pangangailangan, kung paano nyo kami palalakasin, kung paano nyo kami dadalahin doon sa kasakdalan, sa pamamagitan ng inyong mga salita, ng kapahayagan nito. Naniniwala po kami sa gabing ito, Panginoon, na pagkakaloob nyo sa amin ang inyong mga salita, Panginoon, ang kapahayagan nito upang makadagdag sa aming pananampalataya at sa aming paglago sa spiritual, Panginoon. Alalahanin niyo po mga kapatiran na kasama namin ngayon sa live streaming. Alalahanin niyo rin ang kanilang mga kahilingan at ang kanilang mga panalangin or Lord, pangangailangan upang Lord, patungo doon sa kasakdalan na hinihingi niyo sa amin sa huling panahon na ito. O Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito, hadlangan niyo po ang kaaway, anuman ang kanyang plano. Nawa o Diyos ay mahulog, makarating sa pandinig at mahulog sa bawat puso ng inyong mga predestinated at lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa amin ang bawat salita na inyo pong ihahayag. Kayo pong mag-ayos ng mga instrumento, ng mga equipments, Panginoon, para sa live streaming, gayon din ang connection, Panginoon. O Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Diretso na tayo, basahin natin yung isang bahagi ng
kasulatan sa John chapter 8 na binasa ng Panginoon, o sinabi ng Panginoon, I mean. Then pagkatapos ay bubuksan natin ang isa pang bahagi ng kasulatan. Sa John chapter 8, very familiar sa bawat isa sa atin. Ganito po ang sabi ng Panginoon, habang kausap niya ang mga alagad, habang kausap niya ang mga Pariseo at saka mga Skriba, or in other words, mga religious na mga tao sa time na iyon ng first coming. Ganito po ang sabi niya, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it." So, in-identified ng Panginoon dito sa bahagi ng scripture na binasa natin na the devil is a liar. See? At yan ang sabi niya, "You are of your father the devil, and he is a liar, and the father of lies." Okay. Sa Psalm 116, basahin natin ang sabi ni David, isang maikling bahagi ng kasulatan, "I said in my haste, all men are liars." Sabi niya, aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay sinungaling. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagbasa natin ng Kanyang salita. Nakakaupo na po kayo. Muli po ang aking pagbati ng magandang gabi sa mga kasama natin ngayon. Hindi lang sa dakong ito, kundi gayon din sa live streaming. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin at ang patuloy na paghahayag niya ng Kanyang salita. So saan man po kayo naroon, kung nasa paglalakbay pa kayo, nakatuto kayo, God bless you po, ingatan kayo ng Panginoon. Kung nasa work pa po kayo, gayon din ang aming dalangin. Kung nasa bahay po kayo, ay makinig po kayo ng buong puso at hanggang sa pasimula hanggang sa pagtatapos po ng pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat alam natin na ito'y pagkain ng atin pong mga kaluluwa. So, diretso na po tayo. Part 1, last Wednesday, Demonology, Part 1. At sabi ko sa inyo, demonology is understanding of demons. At, saglit lang po. Hello. At sabi ko sa inyo, kakaibang paksa po ito para sa mga Kristiyano na pag-usapan ang tungkol sa understanding of demons. Pero yung propeta po natin, actually nangusap siya ng tungkol sa demonology. Demons. At actually, sabi ko nga sa inyo, ito ay Part 1, Part 2, or Part 3. See, physical realm, religious realm, at saka enticing spirits. At pinag-uusapan natin ito ngayon kasi ayon sa isang bahagi ng mensahe ng propeta, ay mahalagang makilala natin siya sapagkat siya ang ating kaaway. See, sabi niya, overcome means to recognize the devil in every one of his tricks. So ang title niya, How Can I Overcome? Patanong yung title niya. At sa bahagi ng mensahe niyang ito, o sa mensahe niyang ito, ay pinakita niya kung paano tayo magtatagumpay laban sa kaaway. So at kaya ngayon I believe, kung nabasa na natin ito, at nagpapatuloy pa tayo na basahin ito, pag-usapan ito, ay kilala na natin ang dyablo na siyang kaaway natin. Actually, siyang umaaway sa atin at ang bawat tricks ng dyablo. Sabi ng propeta, lot of people says there is no devil. It's just a thought. Sabi niya. Do you believe that? Sabi ng prophet, there is a real devil.
He's just as real as you are, sabi niya, anybody. A real devil, sabi niya, and you must recognize him real. Dapat daw ay ma-recognize natin na totoong may diablo. At totoo siya. You must know he's a devil. Dapat ting malaman natin na siya isang diablo. Then, the same time that you recognize him and know that he's a devil, and he's against you, then to overcome, sabi niya, you must recognize that the God in you is greater and mightier than he is, that the one that is in you has already overcome him. So kaya nga, kailangan nating sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon, at kailangan na yung Espiritu ng ating Panginoon ay mapa sa atin kasi nagawa niya ng mapagtagumpayan itong ating kaaway. Kaya nga ang sabi sa atin, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Kasi yung kaaway natin ay napagtagumpayan na niyaong isa na nasa atin. Kaya nga, bumaba siya sa huling panahon na ito, and actually, hindi lang siya nakisama, he's not, ang ating Panginoon. He's not with us, He's in us. Di ba? He is in us. So, at upang hindi magawa ng diablo na madaya ang isa sa kanyang mga hinirang ng ating Panginoon sa huling panahon na ito, dahil yan ang sabi ng propeta na ang mga mananampalataya, I mean, the bride in these last days, hindi siya madadaya. Kung yung nobya doon sa Eden, si Eve ay nadaya, maging yung unang bahagi ng nobya, bago siya pakasalan ng Panginoon, dito sa huling panahon, doon sa unang panahon, ay makita natin na nadaya sila. Okay, now. So, alam nyo, napakalaking tulong sa atin yung maihayag or mahayag sa atin yung mga hiwaga na nakapaloob doon sa mga selyo, dahil sa totoo lang ay nagawa nitong ihayag sa atin ang kung sino ang ating kaaway. Nagawa nitong ihayag sa atin ang diablo. Isa yan sa ginawa ng mensahe sa atin, ng buksan ng mga selyo. Kaya nga, yung seventh seal ay ito'y sikreto, lihim. Dahil may gagawin siya na hindi dapat magkaroon ng anumang pangingialam ang diablo, ang kaaway. Kaya nga yung seventh seal, wala yun kahit anong simbolo, kundi ang sabi doon sa Revelation chapter 8, verse 1, and when the seventh seal was opened, there was silence in heaven for half an hour. Yun lang. Di ba? Hindi katulad nung buksan yung una, hanggang ika-6 na selyo, doon sa Revelation chapter 6. Di ba? Doon sa chapter 8, nung buksan yung ikapito, walang kahit anong simbolo. Dahil gusto ng Diyos na ito'y maging hiwaga sa mga hindi hinirang, datapwat ihahayag niya ito sa mga hinirang. And actually, ang nagbigay sa atin ng revelation or nag-unveil sa atin ng ating kaaway ay walang iba kundi ang ating kasintahang lalaki, dahil nung siya'y bumaba, hindi lang in-unveil niya sa kanyang nobya yung kaaway, kundi higit sa lahat, in-unveil niya sa kanyang nobya kung sino siya, di ba? Kung sino ang kasintahang lalaki. So, okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Kasi kung taglay ng isang tao ang maling idea patungkol sa diablo, maling idea patungkol sa demonology, o kung ano ang mga demonyo, ay madali kang madadaya ng mga taong taglay ang espiritong ito ng mga demonyo. So, iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga sa atin ng pagbubukas ng mga selyo. Ang mga tao ngayon ay very satisfied sila with their religion, but not for the truth. And not for truth, di ba? So, iyan ang dahilan kung bakit hindi nila nakikita na kinakailangang na ma-unveil
yung kaaway natin. Di ba? So, sabi ko sa inyo last Wednesday, the biggest lie in the world now is who the devil is. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo ngayon ay kung sino ang dyablo. Kung sino ang dyablo. Kaya nga, ang paksang ito na demonology ay pinag-uusapan natin upang i-highlight kung sino siya at yan ang ayaw niya. Yan ang ayaw ng dyablo. Di ba? Kung sino siya, at paano natin siya makikilala. Kasi si Satan, the chief of demons, has successfully hidden the truth about himself from the entire human race. See? Kaya nga, tinignan natin yung meaning ng salitang devil sa Greek lexicon. So, ang sabi dito, diabolos, na kung titignan natin ang kanyang meaning ay false accuser. Or sabi dito, slanderer. So, palabintangin daw at mapanirang puri. Sabi niya, prone to slander or slanderous, accusing falsely. So, mahilig daw manirang puri o mapanirang puri and palabintangin. Sabi dito. So, a calumniator, slanderer din po yan. False accuser, slanderer, sabi dito. Satan, the prince of the demons, the author of the evil, persecuting good men, estranging mankind from God, and enticing them to sin. So, ito daw, kaaway natin, devil, ay sabi dito ay inuusig ang mabubuting tao. Isipin mo, mabubuting tao inuusig niya. Di ba? Inilalayo ang sangkatauhan sa Diyos at inaakit silang magkasala. Pero alam nyo, hindi directly na sasabihin sa iyo na, alam mo, ilalayo kita sa Diyos. At hindi directly na aakitin ka nito para magkasala ka sa Diyos, kundi may daya. May daya. So, ang sabi dito, afflicting them with diseases by means of demons who take possession of their bodies at His bidding. So, pinahihirapan daw nitong mga demonyo ang mga tao sa pamamagitan ng mga karamdaman na sumasanib sa katawan ng mga tao ayon sa utos ng dyablo. See? So, napakasimple lang pala ng meaning ng salitang devil na kaaway ng mga mananampalataya sa Bible. Pag sinabing false accuser or slanderer, it is mean a liar. Palabintangin o mapanirang puri, sinungaling. So, actually, si Satan and his angels, kasi actually may mga kasama siya ay wala nang iba kundi mga expert liars. Mga sanay na magsinungaling. Ang isang demonyo ay ang isang taong sinapian ng isang espiritong sinungaling. Okay. Kaya nga kung aalamin natin who is the devil today and what is the devil today, he is the spirit of lies. And the only way the devil can be properly identified in this life is by the spirit of lies. Okay. Now, so demonology part 2, akin lang pong nireview yung last Wednesday. Then ko-connect natin ito kasi isang linggo yung pagitan. Kasi iba yung series natin pagka Sunday. Unlike doon sa dati, series natin dire-diretso sa Wednesday, Sunday, Wednesday, Sunday. So kaya nagkakaroon tayo ngayon ng review kasi a week yung pagitan. So, it all starts with a lie. Yan pong ating subtitle. Ang lahat ng ito ay nagpasimula sa isang kasinungalingan. Alam natin ito na ang kasalanan ay hindi dito nagsimula o nagumpisa sa lupa. Ang sabi ng propeta, sin started in heaven when Lucifer wanted to build him a united kingdom, a greater splendor and seemingly more cultured, and a greater kingdom than Michael. Diba? Michael ay si Christ.
Yan daw ay nagpasimula ang kasalanan doon sa langit nang itong si Lucifer, archangel siya, ay actually right hand, di ba yun ang sabi ng prophet? Siya'y kanang kamay ng Diyos, sabi nga. Di ba? So siya'y magtatag ng sarili niyang United Kingdom, nagkakaisang kaharian, isang kaharian daw na mas dakila ang karangyaan o sa karangyaan at tila mas mataas ang antas ng kultura, higit pa sa kahariang taglay ni Michael. Si Michael dito, sabi ko nga sa inyo, walang iba kundi si Christ. At dahil sa ginawa ngayon, actually pride yung kay Lucifer na yun eh. Pride. Di ba? At dahil sa kasalanan ngayon, o sa ginawa ngayon ni Lucifer, ay sinipa siya doon sa sangkalangitan at inihulog siya dito sa lupa. And then sundan na natin, doon sa halamanan ng Eden, ay ginawa niya yung unang kasinungalingan niya dito sa ibabaw ng lupa nang baluktutin niya ang katotohanan ng salita ng Diyos. At yan din ang sabi sa atin ng propeta, a lie is a truth perverted. Ang isang kasinungalingan ay katotohanang binaluktot. Kaya naman, ang diablo, he is the father of lies, the beginner of all lies. At yung unang kasinungalingan niya, sabi ko sa inyo ay, ginawa niya sa halamanan ng Eden, and then, dahil sa kasinungalingan iyon, doon pumasok yung kasalanan, sa tao, sa sangkatauhan, and then, yung unang anak ng babae na ipinanganak ng isang babae, walang iba kundi si Cain, na anak niya, ay, kita nyo like father, like son. Di ba? So, kaya, makita natin na ang Panginoon dito sa scripture na binasa natin sa John chapter 8, makita natin na talagang in-identify niya na ang diablo ay sinungaling habang kausap niya ang mga Pariseo at Iskriba, at sinabi ng Panginoon, you are of your father the devil. Diba? So, actually, si Lucifer ay isang spirit. Di ba? At wala siyang kakayanang mag-create. Di ba? Yun lang ang hindi niya magagawa. Although halos, sabi doon ay co-worker siya ng Diyos, kanang kamay siya ng Diyos, pero isa lang ang hindi niya magagawa. Hindi niya kayang mag-create. Kaya na siyang nagawa naman ng Diyos dahil may kapangyarihan ng Diyos para mag-create. Kaya nga, nakita natin na nag-create siya ng lahat ng nandito sa nakikita natin doon sa Book of Genesis. Hindi, nung ika-6 na araw, kinreate niya ang tao. Di ba? Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. So, at inutusan niya ang tao upang magpakarami at kalatan ito ng mga katulad niya, ni Adam at ni Eve, ng mga anak ng Diyos. Ngayon, dahil sa walang kapangyarihan si Lucifer para mag-create, sa pamamagitan ng daya, yung isang creation ng Diyos na kawangis ng tao, katulad ng tao, ay pumasok siya doon para magawa niyang maihasik yung kanyang binhi sa sangkatauhan at nagtagumpay siya doon at naihasik niya yung kanyang binhi. Kaya naman, nanganak ang babae ng isang lalaki mula sa kanya. Di ba? Mula sa kanya. At yun ay sa pamamagitan ng daya, kasinungalingan. Kaya nga, ang sabi ni Eve ay, nung magdalang tao siya, ay, nagkaroon ako ng isang anak na lalaki mula sa Diyos. Akala niya mula sa Diyos si Cain. Di ba? I've got a man from the Lord. Di ba yun ang sabi ni Eve? Di ba? Kasi, nasundan niyo ako, So now, si Cain, ang unang, sabihin natin, tao sa ibabaw ng lupa na nag-manifest na anak ng diablo. Kasi si Adam ay anak ng Diyos at si Eve ay mula kay Adam. Di ba? Kaya nga makikita natin sa Genesis chapter 1, chapter 2, makita natin isa lang ang genealogy.
ang Diyos si Adam, di ba? Pero after the fall ay, makikita natin sa Genesis chapter 4 and 5, makikita natin na dalawa na. Diba? Nasundan niyo ako? So, kaya nga, si Cain, ang unang anak ng serpente, o sabihin natin ng diablo, well, iniisip ko kasi, sabi ng Panginoon, you are of your father the devil. So, alam natin ang tinutukoy dito na devil ay, na father ay, walang iba nga kundi ang diablo. Pero pwede rin nating sabihin na tinutukoy niya ritong father, nung mga taong kausap niya na possessed ng diablo, ay si Cain. Di ba? Kasi nga si Cain ang unang tao na ipinanganak ng isang babae na mula kay Satanas, kay Lucifer, which is the devil. So kaya ang sabi niya rito ay, makita natin, he was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. See? So now, balik tayo sa pinag-usapan natin. Demonology is all about and only about lies. Ang demonology ay pumapatungkol sa lahat ng, sa kasinungalingan lamang. See? Hell and devils are not supernatural creatures with powers. See? Devils don't have superpowers to give you diseases and troubles directly. So alam natin kasi na yung mga karamdaman na dumarating sa tao, devil yan ang sabi ng prophet. Pero hindi yan nagagawa ng diablo sa isang tao ng directly. Di ba? Naalala nyo sa time ni Job? Hindi niya directly, di ba, nagawa kay Job na magkaroon siya ng karamdaman, bukol mula sa ulo hanggang talampakan. Kinailangan niyang humingi ng permission, di ba, sa Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, devils don't have superpowers to give you diseases and troubles directly. See? Every single disease or horrible event, see? Or ano man yan, suicide, mass killing, corruption, di ba? Or ano man, corrupt politician or religious leader or pang-aabuso ng mga magulang or pag-rebelde ng mga anak, kung ititrace mo yan pabalik, well, babalik ka lang doon. Isa lang ang pinagmula niyan, kasinungalingan. Kasi lahat ng mga kasalanan na, tawag dito, nangyayari ngayon, di ba? Ang kasalanan ay bunga ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. At ang kasalanan, tandaan natin ha, nagpasimula yan sa isang kasinungalingan. Di ba? See? Okay now. Sa Psalm 116 na binasa natin, tingnan niyo po ha, sabi dito ni David, I said in my haste, all men are liars. Sa ibang pangungusap po ay ito'y nangangahulugan na ang mga tao ay naapektuhan ng kasinungalingan. Alam natin ang kasinungalingan mula yan sa 5th dimension na pinag-usapan natin before. Di ba? Nagpasimula yan doon. At nandito tayo sa 2nd dimension, pero yung 5th dimension ay meron siyang nagagawa niyang bumaba dito at maka-apekto sa mga tao. Natatandaan nyo na doon sa vision ng prophet, di ba, sabi ng propeta, yung dalawang lugar, 5th dimension, hell at saka yung 6th dimension, paradise, pinakita yun sa kanya ng Diyos, nakarating siya sa dalawang lugar na yun. Di ba? And then, 40 years after na
makarating siya dun sa hell, pakita ng Diyos sa kanya yung hell, 40 years after that, ay nung nandun siya sa isang, J.C. Penney store, natatandaan niyo yon? Yung nakita niya dun sa hell na mga babae, 40 years ago, ay nakita niya doon. So, kaya ang sabi niya, hindi mo na kinakailangan pumunta ng hell para makita mo yung mga tao nandun. Dahil nakikita mo, nandito na. Sabi nga, yung hell ay, di ba, bumaba na dito. Kung paanong yung heaven, si Christ ay bumaba dito ngayon. Kaya nga, may dalawang espiritu ngayon na gumagapang dito sa ibabaw ng lupa, di ba? I mean, sa sangkatauhan, which is, ang isa ay, ang banal na espiritu, kinukuha ang sadyang kanya, di ba? Sineselyohan ang mga kanya, datapwat, yaong isa ay ang Antichrist spirit na tinatataka naman yaong mga tumanggi sa katotohanan. Yan talaga yung nangyayari ngayon. See? Okay now. Sana nasundan niyo po ako. Di ba? Kung yung 6th dimension, natatandaan nyo, yung 6th dimension, nandito lang yon. Natatandaan nyo si Elisha at saka si Gehazi? Yung mga angels, di ba? Nakita ni Elisha yun dito. Nanalangin siya sa Diyos para makita ni Gehazi. Andito lang eh. Di ba? So, ganun din yung 5th dimension. Di ba? Ganun din yung 5th dimension. Nasundan niyo po ako. Now, okay, punta tayo dito actually, babasa tayo dito ng 3 bahagi ng kasulatan sa Old Testament. Pero kung titingnan nyo ito, halos iisa lang yung propesiya ng 3 propetang ito sa Old Testament. Una, Jeremiah chapter 27. Ang sabi dito, basahin ko sa Tagalog, may Tagalog naman dyan eh. Sapagkat sila'y nanganghuhula ng kasinungalingan sa inyo upang ilayo kayo sa inyong lupain at aking palalayasin kayo at kayo'y mga lilipol. Ezekiel chapter 21 verse 29. Sabi dito, samantalang sila'y nangakakakita sa iyo ng walang kabuluhan, samantalang sila'y nanghuhula sa iyo ng mga kabulaanan, lie, while they see vanity unto thee, whilst they divine a lie unto thee, sabi dito, upang ipasan ka sa mga leeg ng masama na sinugatan ng ikamamatay, na ang kaarawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Okay. Ang sabi sa English, basahin ko yan. Whilst they see vanity unto thee, samantalang daw sila'y nangakakakita sa iyo ng walang kabuluhan, whilst they divine a lie, nanguhula ng kasinungalingan sa iyo, to bring thee upon the necks of them that are slain, of the wicked, whose days come, when their iniquity shall have an end. Zechariah chapter 10, verse 2. For the idols have spoken vanity, sapagkat ang mga Diyos-Diyosan daw ay nagsalita ng walang kabuluhan. And the diviners have seen a lie. At ang mga manghuhula ay nakakita ng kasinungalingan, and have told falsely dreams, at nagsalaysay ng mga huwad na panaginip. They comfort in vain, ang kanilang pag-aliw ay walang saysay. Therefore they went their way as a flock, they were troubled, because there was no shepherd. Okay, ang 3 kasulatang nabanggit natin na ito, mula kina Jeremiah, Ezekiel at Zacharias, ay 3 magkakaibang propeta, di ba? Nabuhay sila sa magkakaibang panahon. Di ba? Kasi walang 2 major prophet sa isang kapanahonan. Di ba? Pwedeng merong major na isa at minor na isa. Di ba? Pero 2 major prophet at the same time, wala. Di ba? Okay now. Kaya, ang mga 3 mga propetang ito
ay magkakaibang propeta, pero iisa ang sinasabi sa mga tao na ang mga may spiritual gift daw, spiritual na kaloob sa kanilang kalagitnaan ay nagpapahayag ng mga kasinungalingan bilang propesiya. Ulitin ko po ha, kung babasahin natin muli, kung babasahin nyo, pag-aralan nyo yung sinabi ng tatlong propeta sa lumang tipan na nabuhay sa magkakaibang kapanahunan, ay iisa ang sinasabi ng tatlong ito. See? Yaon daw mga taong may spiritual na kaloob sa kalagitnaan ng mga tao ay nagpapahayag ng mga kasinungalingan bilang propesiya. False prophecy. Di ba? So sila'y naghahayag ng mga huwad na pangitain, yun ang sabi. Nagsasalaysay ng mga maling panaginip, nagbibigay ng mga walang saysay na kaaliwan sa mga tao, at dahil dito'y nagiging watak-watak ang kawan at naiiwang walang tunay na tagapamahala o pastol. Dahil doon sa paghahayag ng mga huwad na pangitain, paghahayag ng mga kasinungalingan bilang prophecy, ay ganun talaga ang mangyayari. Di ba? Kapag kasinungalingan, well, ay ang tinutukoy ng tatlong ito ay mga bulaang, mga propeta. Di ba? Kung ang tunay na propeta ng Diyos, mangungusap yan sa tao ng katotohanan ng salita ng Diyos. At ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi Diyos ng kaguluhan. Di ba? Hindi siya Diyos ng pagkakahiwa-hiwalay. Di ba? Kundi Diyos siya na gusto niya talagang tipunin ang mga tao sa Kanya. Subalit kapag ang isang taong nagsasabi na siya'y mula sa Diyos at nangusap ng mga kasinungalingan or humula ng mga kasinungalingan para pagwatak-watakin ang mga tao, kasinungalingan, that is a lie. Di ba? A false prophet. A false prophet. Okay now. So, anong ipinapakita sa atin dito? So, ipinapakita ng mga kasulatan, mula sa mga kasulatang ito, na dahil sa mga bulaang propesiya at mga maling panaginip, ay, ang sabi nito, ano ang naging epekto nito ng mga kasinungalingang iyon sa mga tao? Well, hindi maganda. Of course. Di ba? So, ano yung mga consequences nito sa tao? Okay. Ang mga tao, dahil ang iniisip nila ay katotohanan yon, kasi tingnan nyo ha, kahit bulaan yon, nangungusap pa rin sila ng ganito ang sinabi ng Panginoon. Naalala nyo sa time ni Haring Ahab sa ni Jehoshaphat? Dalawang di ba, propeta, si Micaiah at saka yung head ng 400 na prophets, si Sedekayas, di ba? Sedekaya. Pareho silang nangusap ng, "Thus saith the Lord," pero magkasalungat ang kanilang sinabi. Di ba? So, dahil ito'y kasinungalingan, yun ang sabi ng tatlong ito. Pero ang dating sa mga tao at ang pagkaunawa ng mga tao, ito'y katotohanan. So, ano yung epekto nito sa mga tao or consequences nito sa mga tao? Ang mga tao ay, dahil inisip nilang katotohanan yun, ang mga tao ay maniniwala sa mga hulang iyon dahil doon ay sisikapin nilang baguhin ang kanilang buhay upang iayon o kaya naman ihanda ang kanilang mga sarili para sa katuparan ng hulang iyon na kasinungalingan naman. Kasi iniisip nila katotohanan yun. Di ba? Naalala nyo? Di ba? Balikan ko ulit yung sinasabi ko kanina kay Haring Ahab sa kay Jehoshaphat. Kanino naniwala si Haring Ahab? Doon sa mga propeta niya. Kasi sinabi din ng leader ng propeta niya na ganito ang sinabi ng Panginoon, magtatagumpay ka. Di ba? So, pero ang salungat naman ang hula ni Micaiah.
Isipin nyo isipin nyo, na kung iisa lang ang kanilang propesiya, kung nagkakaisa sila si Mikaya at yung 400, na huwag kayong tumuloy kasi mamamatay ka lang, kasi yun yung sabi ni Mikaya O di hindi sana namatay si Haring Ahab kasi hindi sila tutuloy. Tumuloy sila dahil naniwala si Haring Ahab doon sa kanyang 400 propeta. Di ba? Anong magagawa nung isa doon sa 400? Pero yung isa nagsasabi ng katotohanan mula sa Diyos. Yung isa ay taglay ang lying spirit na pinahintulutan ng Diyos. Di ba? So nangyari kung ano yung katotohanan. Di ba? So now, gayon din dito. Dinala ko lang doon. So, dahil ito yung mga bulaang prophecy o kasinungalingang hula, di ba? So, ang mga tao ay maniniwala sa mga hulang iyon at dahil dito ay sisikapin nilang baguhin ang kanilang buhay upang iayon o kaya naman sabi ko nga sa inyo ay ihanda ang kanilang mga sarili para sa fulfillment ng kasinungalingan iyon na iniisip nilang katotohanan. Alam nyo, tayo na yatang mga Pilipino ang may pinakamaraming, sabihin natin, pamahiin or kasabihan, di ba, na pinaniniwalaan. See? Tayo na yata. At marami naniniwala dito. Nung wala pa tayo sa mensaheng ito, marami sa atin naniniwala doon sa mga kasabihan. Huwag kayo kang magwawali sa gabi. Di ba? At mawawala yung swerte. Alam nyo, karamihan sa mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga Pilipino, yung iniisip nila na magdadala sa kanila ng swerte. Yayaman sila. Di ba? Naniniwala sila doon dahil iniisip nila, pag sinunod nila yun, yayaman sila doon. Kahit wala naman sa kasulatan. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Yung mga tao, minsan, nababago yung takbo ng buhay nila dahil sa mga ganong kasabihan o paniniwala. Di ba? O pamahiin. Tayo na ang pinakamarami, pero ano pa rin ang buhay? Di ba? Ano pa rin ang buhay? Pagka magbabagong taon, di ba? Bili ka ng mga bilog-bilog. Bilog-bilog. Di ba? Taon-taon, bumibili ka ng bilog-bilog. Kasi hindi ka naman umaasenso. Iniisip mo, di ba, bilog-bilog. Ang bihira. Napag-iwanan tayo sa dami nating pamahiin, sa daming mga kasabihan, di ba? Na parang, alam nyo, kung yun lang mga pamahiin na yun talaga sinabi ng Panginoon, walang masamang sumunod Dahil mangyayari talaga yun, dahil mula sa Panginoon, problema galing sa tao yun Na hindi mo nga nakita sa Biblia na sinabi ng Panginoon. Di ba? Nasundan niyo po ako, di ba? Minsan ako nga, kahit 11:00 ng gabi, mahilig akong maglinis sa bahay, nagwawalis ako, wala akong pakialam kung, di ba? Okay, Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 25. Tingnan niyo po ito, si Apostol Pablo. Sabi dito, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sapagkat pinalitan daw ng mga tao ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Isipin niyo ito, Hindi ito basta gagawin ng isang taong matino, pero bakit nila ginawa ito? Dahil sa daya. Di ba? At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. So, ito ang kasulatan na nagpapakita sa atin kung paano napalitan ng kasinungalingan ang pagkaunawa ng tao kung sino ang Diyos. Kilala naman talaga. Now, tingnan nyo Ang unang tao na nilikha ng Diyos sa ibabaw ng lupa, si Adam, taglay niya ang kaisipan ng Diyos. Kaya kilala niya ang Diyos. Di ba? Kilala niya ang Diyos. See? So,
kahit yung mga sumunod sa kanya ng mga tao, na, di ba, yung mga anak nila, pero alam nyo habang tumatakbo ang panahon, yung tao lumayo na ng lumayo sa Diyos, sa pagkakilala sa Diyos. Kasi napalitan na ang katotohanan ng Diyos ng mga kasinungalingan na hindi alam ng maraming tao na yun ay kasinungalingan. Di ba? So kaya nga, nakikita natin dito na sa loob ng libu-libong taon, sinamba na ng tao ang Diyos sa isang pagkaunawa na napakalayo sa katotohanan. Yan yung nangyari. Di ba? Dahil pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng isang kasinungalingan, so sa loob ng libu-libong taon, sumamba ang mga tao sa Diyos sa isang pagkaunawa na napakalayo sa katotohanan. Inisip nilang yun ang katotohanan ng Diyos, pero yun ay kasinungalingan. Kaya hindi ito nagdulot sa mga tao ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa kanilang espiritu. Kaya nga ang tao ay, tingnan nyo, hanap siya ng hanap, paikot-ikot siya. Lipat dito sa denomination na ito, lipat dito. Hindi niya masumpungan yung, ano nga ito? Anong tawag doon? Yung kapanatagan or hindi niya masumpungan yung, anong tawag dito? Ano ba ito? Yung, hindi siya magkaroon ng satisfaction. Di ba? Kasi pagpunta niya sa isang denomination, may hinahanap siya na wala doon. Di ba? May nakita siya doon, na hinahanap niya na wala dito sa inalisan niya, pero may hinahanap siya na wala doon. O, hanap na naman siya. Di ba? Kasi yung katotohanan ng Diyos ay unti-unting nawala at pinalitan ng kasinungalingan na hindi alam ng maraming tao. So nakikita nyo ang lahat ng ito ay nagpasimula sa isang kasinungalingan ng kung sino ang Diyos. Di ba? Mula sa mga kasinungalingang ito ay lumaganap ang mga mapanirang paniniwala na humantong sa pagbaluktot ng orihinal na likas na katangian ng sexualidad ng mga tao. Tingnan nyo yung kasunod. Di ba binasa natin verse 25? Balikan muli natin. Sa Tagalog, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. For this cause, dahil dito, verse 26, sabi dito, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use into that which is against the nature. Dahil daw dito, hinayaan sila ng Diyos na magpadala sa kanilang mga kahiyahiyang pagnanasa, sapagkat maging ang kanilang mga babae ay ipinagpalit ang likas na gamit sa isang bagay na salungat sa kalikasan. So binago nila ang likas na layunin ng sexualidad. Anong ibig kong tukuyin? Alam nyo po, tandaan natin ito, na nung likhain ng Diyos, ang mga hayop, isa babae, isa lalaki. Di ba? Isa babae, isa lalaki. Alam nyo, yung mga animals, nag-mate lang yan para sa magparami. Magkaroon ng mga anak. Di ba? O tandaan natin ang unang utos ng Diyos kay Adam at Eve. Multiply and replenish the earth. Di ba? Yun, di ba? Okay, now. Pero anong sabi dito? Dahil sa isang kasinungalingan, pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan ng mga tao. Dahil daw dito ay hinayaan sila ng Diyos na magpadala sa kanilang mga kahiyahiyang pagnanasa, desire. Sapagkat ang kanilang mga babae ay pinagpalit ang likas na gamit sa isang bagay na salungat sa kalikasan. Tingnan natin yung kasunod, verse 27. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman,
burned in their lust one to another, toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Sabi sa Tagalog, gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang likas na pakikipag-ugnayan sa babae ay nagninga sa pagnanasa sa isa't isa, lalaki sa lalaki. Di ba? Ang mga lalaki ay nagsipagawa ng mahalay sa kapwa lalaki. So yung tinutukoy sa verse 26 ay babae sa babae. Di ba? Kailan ito? Sinabi ni Paul, sa panahon niya. Meron na pala. Sure lang, hindi pa legal ang kasal doon. Ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ngayon, mas masama ngayon eh. Mas masahol ngayon. Alam niyo kung saan nag-start yan? Sa isang kasinungalingan na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan ng tao. Doon lang yan nag-start. It all starts with a lie. O nakita niyo yung malaking kasamaan na, di ba? Nangyari ngayon. Ay sabi dito ay ang mga lalaki ay nakipaggawa ng mahalay sa kapwa lalaki at tinanggap sa kanilang sarili ang nararapat na kaparusahan ng kanilang kamalian. So lahat ng mga kasalanan at kasamaan na nakikita natin at nararanasan ng tao ay nagsimula lang sa isang kasinungalingan. Mula sa isang kasinungalingan, napatungan ito ng isa pang kasinungalingan, another kasinungalingan, hanggang sa maitatag ang isang dimension, which is fifth dimension, the realm of lies, dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, kung makikita lang ng tao kung gaano ka-powerful ng isang kasinungalingan, mag-iingat siya. Laban dito. Okay, tingnan natin yan. Sundan natin. Ang Diyos po, pagkatapos niyang, tapusin yung kanyang creation sa Genesis, chapter 1 and 2 ng book of Genesis, di ba? Natapos yung creation ng Diyos. We see, ang sabi dito, that everything is in order. Kasi chapter 3, nagkaroon na ng out of order. Pumasok na ang kasalanan. At ang propeta sa message na marriage and divorce, ang sabi niya rito, everything in heaven is still in order. All the stars, the galaxies, the solar system, everything is perfectly in order. Genesis 1 and 2 yan. Di ba? One of them moved, it would interrupt the whole program. Di ba? Dinala niya, in example niya, yung, di ba? Sa first heaven, heaven. Diba? And then, diretso tayo, sabi niya, now listen, do you see? One interruption spoils the entire program. Now, when human beings was running in continuity with God, with one man and one woman, this woman sinned, and it threw the whole earthly program out of continuity with God. Nagkasala ang babae. Bakit? She believed sa isang kasinungalingan na dyablo. Nagpasimula sa isang kasinungalingan. Di ba? Yung lahat ng kasalanan, kung bakit may tumatakbong, ambulansya, di ba? Doon sa ospital, dahil may isang naghihingalo, nag-start yan sa isang kasinungalingan. Di ba? So, nakita nyo ha, dahil naniwala siya sa isang kasinungalingan, so, noong pasimula ay in order, run in perfect harmony, or in perfect order with God, yun ang sabi ng prophet. So, dahil doon sa paniniwala ng babae sa isang kasinungalingan, makita natin kung anong nangyari, anong nararanasan ng mga tao ngayon. Kung bakit nagkaroon ng unang digmaan pandaigdig, kung bakit nagkaroon ng ikalawang digmaan pandaigdig, at kung bakit magkakaroon ng Third World War, it all starts with a lie. Diba? Kung bakit may namamatay, kung bakit may nakakasakit, kung bakit may naghihingalo, kung bakit may nag-aaway, kung bakit may diba? Nag-start yan sa isang kasinungalingan. See? Sundan niyo po ako. Okay now. Kita niyo yung nangyari?
when everything is in perfect order, perfect harmony with God, isang kasinungalingan lang ang nag-interrupt nun. Di ba? Ang ganda ng word na ginamit ng prophet. When human beings was running in continuity with God. Di ba? Everything was running in continuity with God. Not only human beings, lahat. Di ba? Kaya nga every time na nung mag-create ang Diyos nung unang araw, nakita niya na ang lahat ay mabuti. Di ba? Nung mag-create siya nung ikalawang araw, nakita niya na ang lahat ay mabuti. Hanggang nung ika-6 na araw na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Di ba? Nakikita-kita ko na sobrang kagalakan ng Diyos nung ika-6 na araw, nung likhain niya ang tao dahil nakita niya ang kanyang sarili kay Adam. Di ba? So, pero ang lahat na ngayon, sa message ng prophet na the masterpiece, well, pagkatapos magawa ng Diyos, malikha ng Diyos yung kanyang unang masterpiece, gumuho ito because of a lie. Dahil ng isang kasinungalingan. Sana nasundan niyo po ako. Di ba? Kaya naman, nag-start siya muli ng another masterpiece hanggang sa, di ba, ang sabi niya, ang foundation ay si Abraham, si Isaac, si Jacob, at saka si Joseph. Di ba? Si Joseph ay perfection. At mula kay Joseph ay, ang body ay ang mga prophets hanggang sa dumating sa the prophet of all prophets. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. At sino ang ating Panginoon? The truth. The truth. Di ba? Ang katotohanan. And the truth shall make you free. Di ba yun ang sabi? Okay now. Sana nandiyan kayo ha? Sana nasusundan niyo ako. Okay. Now, alam niyo last Sunday, excuse me, last Sunday ay I believe nung Sunday ito, naipakita sa atin nang buksan ang unang selyo kung paanong pumasok ang Antikristo sa iglesia. Alam nyo, yung unang bahagi ng nobya ay yaong 120 na sinelyohan ng Diyos on the day of Pentecost. Sinabi ng prophet yun, they are pure, undefiled. Kung paano daw na si Eva ay malinis at sakdal. Natatandaan niyo yun? Sinabi ng prophet yun? Doon sa pasimula, gayon din daw itong nobya doon sa pasimula. Pure and undefiled for some time. Hindi natin alam kasi kung gaano katagal bago nadaya bago siya pagkahiwalay niya kay Adam, 'di ba? Inihiwalay siya kay Adam, hindi siya pwedeng dayain nung na kay Adam siya. 'Di ba? Kasi taglay ni Adam ang kaisipan ng Diyos. Every time na makikita ni Lucifer si Adam, para niyang nakita ang Diyos. 'Di ba? So, now, isipin nyo, magkasama si Lucifer at saka ang Diyos doon sa sangkalangitan before yung kasalanan. Sabi nga sa atin ay right-hand man. Di ba? Siguro, ano lang yon, figure of speech talaga. Para magbigay ng halimbawa. Kasi wala namang, di ba? Di ba? Kanang kamay na. So, co-workers. So, kaya nga, kilala ni Satan, ni Lucifer, ang Diyos. Kasi yun yung creator niya eh. Di ba? So kaya nung likhain ng Diyos si Adam na ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, well, at nakita ni Lucifer na taglay ni Adam yung kaisipan ng Diyos, well, every time na makikita niya si Adam ay para niyang nakita ang Diyos. Kaya hindi niya magawang malapitan. So nung ihiwalay yung babae, well, doon siya nagkaroon ng tawag dito, nakakita siya ng maaaring, anong tawag doon? Loophole. Loophole, di ba? Ito yung pwede kong, di ba, lapitan at maaari kong madaya. Diba? So, now, nung ihiwalay ang babae,
mula nung ihiwalay ang babae, bago yung pagkadaya, hindi natin alam kung gaano katagal yon. At dinala sa atin yan dito, yung tipo, nung ilabas yung babae, mula sa tagiliran ng Panginoon sa Calvary, di ba, ang nobya, di ba? At nung on the day of Pentecost, kasi 50 days yun eh. Tama ako? 50 days. Di ba? After ng kanyang resurrection. After ng resurrection ng Panginoon, may 40 days na sinasabi, and then 10 days, di ba, yung dumating yung kapuspusan sa Pentecost, bumaba ang baptism of the Holy Ghost, na-baptize yung 120, yung sabi ng prophet, yun yung unang bahagi ng bride. Na galing sa tagiliran ng Panginoon. Kung paanong si Eve ay galing sa tagiliran ng Panginoon. At siya daw ay undefiled. Malinis, walang dungis, di ba? For some time. Yun yung word na ginamit ng prophet, for some time, sa isang panahon. May kling panahon, di ba? Pero makikita natin, AD 33 yun. Pagdating ng AD 53, fallen woman na siya, ang sabi ng prophet. Di ba? Okay. Now, in other words, ay na-contaminate na yung maliit na iglesia ngayon ng Antichrist spirit. Nakapasok na nang hindi nila alam. Di ba? Isa lang ang technique ng Diablo. Di ba? Ganon din ang nangyari sa halamanan ng Eden kay Eve. Hindi naman gusto ni Eve na madaya siya. Nasundan niyo ako? Walang taong gustong madaya siya. Di ba? So, anong nangyari? Tingnan natin kung paano nakapasok. Yung Antichrist spirit, kung paano niya nadaya sa pamamagitan ng isang kasinungalingan para magawa niyang pumasok doon sa iglesia, doon sa unang kapanahunan, na nag-start yun sa isang, mababasahin natin mamaya, at makikita natin na talagang dumating yung time na nakaposisyon siya, nung makaposisyon siya, inusig niya at pinatay ang mga tunay na mananampalataya. Pero titingnan nyo, paano siya nagsimula? Okay, sabi ng prophet dito, last Sunday binasa ko ito. And they said, now, here is a white horse, and a white horse is a power charger. Yung white horse, nung buksan ng unang selyo, may lumabas na isang kabayong puti, may nakasakay. And said, the man that sat on that white horse was the Holy Spirit that went forth in the early age and conquered that age for the kingdom of God. Yan daw ang sabi ng mga theologian. Theologian, di ba? Kaya nga, ang dalawang bahagi ng kasulatan na ayaw ni Satan, kinamumuhian ni Satan ay ang Book of Genesis at Book of Revelation. Di ba? Kasi sa Book of Genesis ay doon nakasulat kung saan siya nagmula at kung paano siya, di ba? Nakapag-start ng kanyang pandaraya. And then sa Book of Revelation ay doon nakasulat naman kung ano yung magiging hatol sa kanya, kung ano mayayari sa kanya. Okay now, paano niya kinamuhian at inatake itong dalawang kasulatang ito sa pamamagitan ng mga theologian. Di ba? Kaya ito yung description or sabihin natin interpretation ng mga theologian doon sa White Horse Rider, di ba? Nung buksan yung unang selyo. Di ba? Ang sabi nila, yung daw nakasakay doon ay walang iba kundi si Kristo na humayo para i-conquer yung kapanahunang yun, unang kapanahunang yun, para sa kaharian ng Diyos. Well, paano maging ang Panginoong Hesus yun, samantalang ang Panginoong Hesus ay nakaupo pa doon sa mercy seat para mamagitan sa mga mananampalataya sa mga kapanahunang pandarating. Di ba? Bumaba lang siya doon sa huling panahon na ito, dala yung bukas na aklat. Di ba? Kaya hindi pwede na ang Panginoon yun. Kaya nga, ang sabi ng prophet, hindi yan ang Panginoon. Okay, tuloy natin. He had a bow in his hand, which meant, like Cupid, si Cupido. O, isipin niyo ito. Meron bang Cupido sa Bible? O, kita niyo sila, no? He shot the arrows of love into the hearts of the people. Kasi makikita niyo, ang dala lang niya doon ay, ang nandun lang ay yung, bow, wala yung arrow. Pinakawala na daw yung arrow, at yun daw ay arrow of love.
para, ano ba ang tawag doon? Para, pinakawalan ito para sa puso ng mga tao, dahil yun daw ay, yun nga, arrow of love, para daw i-conquered yung mga tao sa unang kapanahonan. Sabi ng prophet, that sounds very good, but it isn't the truth. Napakagandang pakinggan, pero hindi yan ang katotohanan. So in other words, that is a lie. Di ba? Kasinungalingan yan. So, makita natin mula sa isang kasinungalingan, iyon ay lumaganap, di ba? Patungo sa isang malaking reliyon na tinawag niya, later on ay tinawag niyang Mother Church. The Universal Church. Di ba? Nagkaroon siya ng mga anak. Doon lang, sa isang maliit na, sabi nga, kasinungalingan. Di ba? Mula doon ay, pagdating ng AD 325 sa Nicaea, ay ano na? Kita nyo? It wasn't the truth. That sounds very good. Di ba? Di ba, sabi rin ni Eve? Di ba? Nung mangusap sa kanya yung si Lucifer, ano nga sabi ni Eve? Di ba, tungkol doon sa bunga ng puno. Saglit lang ha. Titingnan ko lang dito, wala dyan. At nang sabi dito, nang makita daw ng babae, okay. Saan ako? Okay, verse 6. Genesis 3, verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, tipin nyo and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, ang ganda, di ba? Ang ganda nung sinabi. That sounds very good. But it was a lie. Okay, ito rin. Sabi ng prophet, that sounds very good, but it isn't the truth. No, sir, sabi niya. So, it was a lie. Di ba? Ganun, sa pamamagitan ng isang kasinungalingan, ganun na ihasik ng dyablo ang kanyang bini dito sa sangkatauhan. Di ba? At sa pamamagitan ng isang kasinungalingan, ganiyan nakapasok ang espiritu ng Antichrist doon sa iglesia ng Diyos. Di ba? Okay now, tingnan nyo. Tingnan nyo, si Apostol Pablo ang mensahero sa unang kapanahonang yan. Tingnan nyo ang mensahe ni Apostol Pablo. I mean, ang warning ni Apostol Pablo sa unang kapanahonang yan. Yes, tama. Sa unang kapanahonang yan. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ang yun na tinutukoy dito, mga believers. Sabi niya, ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, tinutukoy walang iba kundi ang Panginoon, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Now, ang layunin ng Diyos kung bakit siya nagsugo ng mga mensahero ay para tawagin ang mga predestinated bride sa bawat kapanahonan para ipakilala sa kanila si Christ. Nasundan niyo po ako? Now, okay now. Para papag-asawahin sila sa Panginoon, para maghintay sila sa kasintahang lalaki. Okay. Now, kaya yan ang sabi ni Apostol Pablo, gusto kong maiharap ko kayo kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Okay, now. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, okay, bumalik sa Genesis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Sabi niya, saan ako? Okay. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. See, ang inyong walang malay na at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Ganyan ang nangyari sa halaman ng Eden. Di ba? Na inakala ni Eve na babae na yun ay tama at yun ay totoo. So ganun din dito sa unang kapanahonan, kung paano na-contaminate yung church na yon with the Antichrist o ng Antichrist spirit. See? Alam niyo nangyari kung ano yung kinatakutan o kinatatakutan ni Apostol Pablo. Sapagkat ang iglesia ay nadaya
ng kasinungalingan ng Antikristo sa panahon na yan. Nandyan ho kayo. Okay, tingnan nyo. Ang Panginoon, yung kasing 7 church ages connected yan sa mga selyo. Kaya nga, hindi mo pwedeng i-preach ang mga selyo nang hindi mo muna na-i-preach ang mga selyo. Ang 7 church ages. Mahirapan kang unawain ang tungkol sa mga selyo kung hindi mo nauunawaan ang tungkol sa church ages. Nandyan pa ho kaya? Yung unang selyo, nag-manifest yun doon sa early church age. Nandyan pa ho kayo? Sundan nyo. Di ba? Una, ikalawa. Di ba? Okay. Sana nasundan. Yun, alam nyo, sa 7 selyo, ang hindi pa lang nagmamanifest yung ika-6 na selyo. Kasi sa tribulation yan. Nagmamanifest ngayon ang 7th seal. Okay, nandiyan kayo. Okay now. Now, tingnan nyo. Si Apostol Pablo ay nagbabala. May kinatatakutan siya. Sabi ko nga sa inyo, nangyari yung kinatatakutan niya. Kaya si Apostol Pablo, panay ang babala niya. Nung aalis siya sa Efeso, tinipon niya ang mga elders sa Efeso. Natatandaan niyo yon? Di ba yung kanyang final, sabihin natin, yung final address niya doon sa lugar na yun ay talagang makabuluhan yung mga binitiwan niya. Nalalaman ko na pag alis ko ay magsisidating ang mga ganid na lobo. Di ba? Tandaan niyo yun? Okay now. Okay. Ano yung tinutukoy niya doon? The Antichrist. Yung kaaway. Di ba? Okay. Tingnan niyo ang sabi ng prophet dito. Doon sa first seal na message, di ba? In other words, ikinonect niya yung white horse rider dito sa kinamumuhian ng Panginoon sa unang kapanahunan, walang iba kundi ang Nicolaitan spirit. Na yung Antichrist spirit na sakay sa puting kabayo, di ba, spirit siya, yan yung Nicolaitan spirit sa unang kapanahunan. Ano yung Nicolaitan spirit? Ano yung Nicolaita? Ang ibig sabihin, sabi ng prophet or Nicolaitan? Nico means to conquer, laity means, ano nga ito? The church. Di ba? To conquer the church. Di ba? To conquer the church. Anong ibig sabihin ng Nicolaitan, to conquer the laity, the church, ang mga maliliit, ang mga mananampalataya. Ang head ng church na iyon, ang pinamumunuan sila, ang church na iyon doon sa Pentecost ng banal na espiritu. Pero nang pumasok itong Nicolaitan spirit ito. Spirit lang ito. But later on, that spirit incarnate into a man. Di ba? Kilala nyo siya. Okay. Tingnan nyo kung paano siya nag-start. Nicolaita was a saying in one church. Ito daw ay isang kasabihan lang, o katuruan, sabihin natin, o paniniwala sa isang kapanahonan. Saying. Pwede bang sabihin ko na, yung kagaya sinabi ko kanina, o kasabihan lang. Parang pamahiin lang. Di ba? It became a doctrine in the next church age. Naging doktrina. In the third church age, it was enforcement. See? Sa ikatlo daw kapanahunan, ito ay sa pilitang pagpapatupad. Di ba? And they had the Nicaea Council, and it was then made a doctrine and a church. Di ba? So, kita nyo kung paano siya nag-start? Saying. Pero false. Di ba? Kita nyo, ganun kasimple. Di ba? See? Sana nandiyan kayo, ha? Sana naiintindihan nyo. Okay, now, tingnan nyo. Sa mga magtatagumpay, alam natin yung reward.
may 1,000 taon ng pamamahinga kasi walang kasalanan, nasa glorified body ang mga mananampalataya na nagtagumpay or mga overcomers, diba? Walang karamdaman, glorified body yun eh. Walang kasalanan kasi nakakulong si Satan 1,000 years here on earth. Diba? After ng 1,000 taon, kakalagan muli si Satan, pakakawalan, makakadaya siya, diba? Hindi madadaya yung mga predestinated, yung mga overcomers. And then, magkakaroon ng battle, di ba? Battle. Gog and Magog. Di ba? And then, new heaven and new earth. Di ba? Meron doong isang syudad. Di ba? Nasa Revelation chapter 21. May isang syudad doon. At sa loob nun ay nandoon ang mga overcomers kasama ang Panginoon. Okay. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon sa Revelation 21 verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Hindi daw makakapasok sa new heaven and new earth, meron doong city, great city. Okay, nasundan niyo po ako? Di ba? At sa syudad daw na iyon ay hindi papasok sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. So in other words, walang liars na papasok doon. Di ba? Kundi yung lamang na ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, sila lang ang papasok. So, in other words, hindi kailanman makakapasok doon ang anumang marumi ni ang gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay o nagsisinungaling, kundi yaon lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So that means that the only souls that can inhabit that city and become that city are those whose names were written in the Lamb's book of life. So bakit sila lang ang makakapasok doon? Dahil ang pangalan nila ay nakasulat sa Lamb's book of life, so it means they originate from the truth. Di ba? So, and nothing that can make a lie can be a part of that holy city in New Jerusalem. Walang taong sinungaling ang magiging bahagi o makakapasok doon sa holy city in New Jerusalem. Nasundan niyo po. Okay. Tingnan natin kung ano ang maaari pang ma-produce kapag ang kasinungalingan ay gumawa. Okay, ang sabi dito, Proverbs chapter 17. A wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a naughty tongue. Ang gumagawa ng kasamaan ay nakikinig sa mga sinungaling na labi, at ang sinungaling ay nagbibigay pansin sa mapanirang dila. Ano daw itong sinasabi si Solomon ito? Ang tao daw na sinungaling ay mabibihag ng mga kasinungalingan. In other words, kung ikaw ay hindi sinungaling, hindi ka kayang maapektuhan ng mga kasinungalingan. So kaya ka naaapektuhan at nabibihag ng kasinungalingan kasi iyan talaga nature mo. Di ba? Taglay mo pa yung nature na yan. See, ang wisdom dito ay, yun nga, ang taong sinungaling ay nangungusap sa pamamagitan ng ikalimang dimension. Kasi yung ikalimang dimension, yan din ay realm ng mga kasinungalingan. Kasi nandyan yung devil, nandyan si Lucifer. Di ba? Sana nasundan niyo po ako, ha? Kung ikaw ay isang taong nagsasalita ng kasinungalingan sa lahat ng panahon, that means hindi ka naniniwala sa katotohanan. Nabihag ka na ng kasinungalingan. At ang ganitong tao ay walang kakayanang sumampalataya sa katotohanan. Kasi na-overcome na siya ng espiritu ng kasinungalingan. Kapag yan ang ginagawa mo sa buong buhay mo, di ba? So, hindi ko alam kung pwede kong ibilang dito yung mga taong
nabiyag na ng kasinungalingan, ang tinutukoy ko dito, na-overcome na siya ng espiritu ng kasinungalingan. Sila yung mga taong hindi naniniwala sa katotohanan. Sila yung mga taong, sabi ko nga, hindi ko alam kung pwede kong ibilang dito yung mga taong, may mga tao na walang ganang makinig ng salita, ang salita ay katotohanan. Di ba? Pero pag ang pag-uusapan naman ay buhay ng ibang tao or chismis o mga kasinungalingan, alive na alive naman. Di ba? Okay, now. O kaya naman, walang kabuluhan ng pag-uusapan. Alive na alive naman. Pag naman pakikinig ng salita ng Diyos ay, nako, hindi mo maipinta ang muka. See? Okay. Proverbs chapter 30. Malapit na po akong matapos. Sabi dito ni Solomon, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Ang bawat salita daw ng Diyos ay pure. Diba? Malinis. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Pag sinabing kalasag, depensa. Diba? Add thou not unto His words. Huwag kang magdagdag sa Kanyang salita, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Baka Kanyang sawiin ka, at masundan kang sinungaling. Kaya nga, sa Book of Genesis, beginning, sa kalagitnaan ng Bible, at sa dulo ay, di ba? Anong nangyari sa Book of Genesis? Di ba? Nung si Satan ay magdagdag ng salita, ng kanyang salita, doon sa salita ng Diyos, pumasok ang kamatayan. Di ba? Pagdating ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Man shall not live by bread alone. No. But by every word, tama. Every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao daw ay hindi maaaring mabuhay sa pamamagitan ng tinapay lamang. Sabi niya, So, kasi kahit kumain tayo ng mga natural na pagkain, mamamatay tayo. Di ba? But by every word that proceeded out from the mouth of God, yan ang magbibigay sa iyo ng eternal life. Every word that proceeded out from the mouth of God. Hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng magbawas. Ay, alam nyo yung espiritong yan, kung bakit sinabi ng Panginoon yan, yung espiritong yan, ay nandun talaga sa panahon ng Panginoon. Andito rin yan. Yung mga taong nagdadagdag at yung mga taong nagbabawas. Yung mga Pariseo, yan yung mga nagdagdag sa salita ng Diyos. Di ba, meron silang mga kasabihan, bakit yung mga alagad ay kumakain na may maruming kamay, hindi naghuhugas. Di ba, ganito ang salit-saling sabi ng matatanda. Nagdadagdag sila. Pariseo yan. Yung mga Saduseo naman, yan yung nagbabawas. Hindi naniniwala yung mga sa anghel at saka sa, resurrection ba yon? Samantalang nasa Bible yon. Diba? Ngayon, ang dami ring nagdadagdag, dami ring, di ba, nagbabawas. Okay. So, bakit niya ipinagbabawal yon? Kasi tingnan nyo, ang sabi doon sa verse 5, ang bawat salita daw ng Diyos, ito daw ay pure, ito daw ay kalasag ng mga taong nanganganlong or sumasampalataya dito. So, pinapahina mo yung depensa or yung kalasag, yung salita ng Diyos, kapag ito ay dinagdagan mo or binawasan mo. Kasi sapat na ito. Sakdal na ito. Di ba? Kaya ka nitong dalahin mula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan dagdagan o bawasan ito. Nasundan niyo po ako. Naniniwala ako na marami pang ginawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay na hindi nasulat dito. Di ba? Di ba sinabi ni John yun? Di ba? So, hindi na yun pinahintulot ng Diyos na masulat dito, sapat na ito, di ba? Sapat na ito, at tandaan natin na may pinangako siyang prophet, di ba? Nasundan niyo po ako, sa huling panahon, di ba, na kapag ito daw umihip, ay ihahayag ng Diyos ang hiwaga ng pagka-Diyos. Iyan yung message natin. Di ba? See? Mabalayan. Huwag nating baguhin ang salita sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga walang katotohanan dito. Di ba? Dahil ito'y kalasag. So kaya nga,
para bang kapag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, ng salita ng tao, pinapahina mo to. Di ba? Pinapahina mo ito. Di ba? Ang malakas na to. Di ba? Sapat na ito. Sabi nga ng prophet sa atin, yung binigay ng Diyos kay Adam at kay Eve na, ano ito? Na armor para sa kanilang kaaway, sapat na yun para sila ay mailigtas. Huwag lang silang aalis sa likod ng salita na yun, behind that word. Pero hindi eh. Anong sabi ng prophet? Eve, get down the bars. Ibinaba daw nung babae yung depensa, yung tarangkahan, sabihin natin. At doon ang sinamantala ng Diablo. Okay. 1 John chapter 2, verse 4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Yun daw mga taong nagsasabing, nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Ay yung taong nagpo-profess na kilala niya ang Diyos, pero hindi nagmamanifest yung kalikasan ng Diyos sa kanyang buhay, o yung salita ng Diyos sa kanyang buhay, he's a liar. Kung sinasabi mong ikaw ay sumasampalataya, pero hindi, pananampalatayang walang gawa, patay. O, di ba? Okay now. So parang, alam nyo, minsan, patapos na ako, nag-warning ang Panginoon sa mga, hindi ko alam kung nalagay ko dyan, parang wala yata. Natatandaan nyo yung, nandyan ba yung Matthew 23? Wala, Wala, okay. Natatandaan nyo minsan yung warning ng Panginoon sa mga tao. Nang sabi ng Panginoon sa Matthew 23, nagsisiupo ang mga iskriba at ang mga pareseyo sa luklukan ni Moises. Anong ibig niyang tukuyin? Kasi alam natin na si Moses ay leader sa kanyang kapanahunan. Actually, he's a prophet of God. So, ang point na rito ay ginagaya ng mga iskriba at pareseyo si Moses. Diba? Nagpapanggap sila or umaakto silang leader or tagapagsalita ng Diyos. Pero ito ang sabi niya. Ang sabi niya ay, lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Kasi tama yung sinasabi nila. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi pero hindi ginagawa. Si Moses yung kanyang sinasabi, nagmamanifest sa buhay niya. Yun ang kaibahan ni Moses dito sa mga pariseyong ito at mga eskriba na sinasabi ng Panginoon. Diba? So kilala ni Moses ang Diyos. Kaya nga, kailangang i-manifest ni Moses sa kanyang buhay yung pananampalataya niya sa Diyos. Isipin nyo, uutusan siya ng Diyos para pumunta kay Paraon, para sabihin na, payagan ng kanyang bayan na umalis ng Egypt. And then bago umalis si Moses, sasabihin ng Diyos ay, narito papapagmatigasin ko ang puso ni Paraon at hindi kayo papayagan. Pero pupunta pa rin doon si Moses para sabihin kung ano yung sinabi ng Diyos. Di ba? Kita niyo yung kanyang pananampalataya, nagmamanifest sa buhay niya. Di ba? Okay, sana nasundan niyo po. Ha? So, okay now. It all started with a lie. Nakita natin sa pasimula in Eden, in the beginning, di ba? Gayon din sa pasimula dito sa church ages, patungo sa panahon natin. Nandyan pa ho kayo? Okay now. Okay. Alam nyo, si Apostol Pablo, may propesiya siya sa huling panahon natin ito. Actually, binasa ko ito last Wednesday, kung di ako nagkamali. Na sinabi niya, na hayag daw na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Na sa mga huling panahon, ito yun. Dinala ko sa ating panahon. Di ba? Sa huling panahon, marami daw magsisipatalikod o ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Saan? Sa katotohanan.
Di ba? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, seducing spirit, lying spirit yan, devil yan, enticing spirit yan. Di ba? Di ba? At sa mga aral ng mga demonyo. O isipin nyo, ha? O isipin nyo na, may mga tao bang tawag dito, tatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo? Nangyari na yan eh. Di ba? So, kita nyo ha, nagpapatuloy si Satan sa kanyang ginagawa, sa kanyang kasinungalingan. Di ba? Nagpapatuloy siya. Di ba? Pero alam natin, may katapusan yon. Okay, sabi dito na ang mga tao daw ay sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ay magsasalita ng mga kasinungalingan na ang kanila daw konsensya o budhi ay parang tinataka na ng mainit na bakal. In other words, ay naging manhid na para makonsensya pa. In other words, kahit alam nila na kasinungalingan yon, pero dahil magigain sila para sa kanilang sarili, well, hindi na sila nakukonsensya. See? Na magsalita ng mga kasinungalingan at ng mga aral ng mga demonyo. Ano yun? Kasinungalingan nga. Aral ng demonyo against the word. Di ba? So, yan yung dahilan kung bakit natin panag-uusapan po ito. Alam nyo, sa panahon na ito, ay talagang importante na makilala natin yung kaaway. I mean, hindi, kasi, to know Christ is eternal life. Diba? To know Him is eternal life. Christ is eternal life. So, pero alam nyo, kailangang ma-unveil din sa atin yung kaaway. Diba? Kasi, sabi ko sa inyo kanina, hindi ako naniniwalang gusto ng isang tao. Gusto ni Eve na madaya siya. Hindi. Yung mga tao doon sa unang kapanahonan, think of it, brothers and sisters. Alam nyo, yung Nicolaita spirit na yon, kung paano yung nag-start, kung sino nagpasimula nun. Kung hindi ako nagkakamali, sa Acts chapter 7 ba yun? O Acts chapter, yes. Nung sinabi ng mga alagad na pumili kayo ng 5 lalaki na puspos ng Espiritu Santo para maging diakono, para tumulong sa pangangasiwa sa mga pagkain, para yaong mga alagad, kaming mga apostol, ay wag nang maabala sa paghayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Natatandaan yun, Brad? Nandun sa Bible yun. Pumili sila ng 7. Ang isa doon, di ba? Ang isa doon ay si Stephen. Di ba? Tandaan nyo? Pero ang isa doon ay si Nicolas, na hindi purong Hudyo. Siya ang nag-start ng gawa ng Nicolaita na yan. Kita nyo kung paano siya makikita niyo yan sa Book of Acts. Kung hindi ako nagkakamali, chapter 7. Hindi ako sure doon sa chapter. Kita nyo? Doon siya. Diba? Isa siya sa pinili. Think of it. Tingnan nyo, sino si Lucifer? Andun, kanang kamay. Sabi doon, co-worker. Diba? Sabi ko nga sa inyo yung beast na kung saan ay pumasok si Satan, well, sure, yun yung, di ba? Nakakasalamuha at nakakausap. Sa lahat ng hayop yun yung nakakapagsalita. Di ba? Alam nyo, ang sabi ng propeta, niligawan ni Lucifer sa pamamagitan ng beast na yon na parang, itsurang tao at nagsasalita, si Eve. Diba? Dinaya niya. Diba? Kaya nga kinurse siya from that creator, upward creator, into a serpent. Na wala kang makikitang bakas na nagmula siya sa ganong . 'Di ba?
Yan yung missing link between man and animals. Yan yung missing link. Yan ang isa sa mga hiwaga na inihayag sa huling panahon na ito. Yan ang isa na kino-question ng mga theologians sa propeta. Natatandaan niyo yung Chicago Ministerial Meeting? Isa yan, ha? Mga theologians. Kasi tingnan niyo, ha? Kaya nga, kanino galit si Satan sa dalawang kasulatan? Genesis, Revelation. Sinong naghayag, di ba, ng kanyang ginawa kung paano siya nagpasimula na ihasik ang kanyang bini? Ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, di ba? Sa huling panahon na ito. Nasundan niyo po? Di ba? Ganon. Ganon kasimple yung nag-start sa isang kasinungalingan. And then, mula sa kasinungalingan yon ay pumatong ang mga kasinungalingan. Hanggang sa yung katotohanan ng Diyos ay napalitan ng kasinungalingan ng tao. Ano ang prophecy sa huling panahon na ito? Anong sabi ni Apostol Pablo? 2 Thessalonians chapter 2. Siya. Tinutukoy ay sino? Itong man of sin. Na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Uupo siya sa templo ng Diyos at itatanyag ang kanyang sarili na Diyos. Kahalili ni Kristo. At sasambahin siya ng mga tao. Mangyayari ba yan o nangyayari na? Nangyayari na. Di ba? So, kita nyo hindi alam ng mga tao na sinasamba nila si Satan dahil, pinalitan ng taong ito ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Di ba? Salamat na lang sa Diyos at tayo ay tinawag palabas ng mga denominations. Salamat sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, tayo'y manalangin. Salamat sa kanyang biyaya at patuloy na pagpapala na spiritual revelation sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan, salamat po sa inyong dakilang kapahayagan sa amin sa gabing ito. Kami ay, Panginoon, nagagalak sapagkat ito'y kagalakan talaga ng bawat mananampalataya ang tumanggap sila ng kapahayagan mula sa inyo, Panginoon. And Lord, actually, ito po ang tumawag sa amin. At dito kami na-attract sa kapahayagan ng inyong salita sa huling panahon nito. Hindi sa mga tanda, Panginoon, sa mga, Lord, miracles, Lord, bagamat naniniwala kami dyan. Subalit, higit sa lahat, Panginoon, ang pinaka-importante, Lord, nandito kami sapagkat nahata kami ng kadakilaan ng kapahayagan po ng inyong salita sa huling panahon na ito. O Lord, marami pong salamat. Hindi namin ito narinig saan mang mga denominations at pinanggalingan namin, Panginoon, kundi dito lamang po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod na propeta na sinugo sa huling panahon na ito, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa inyo na inakay nyo kami upang makilala namin, Lord, ang inyong sinugo sa huling panahon na ito upang marinig namin ang mga hiwaga, Panginoon, na siyang magdadala sa amin sa pagbabago ng katawang ito, Panginoon, sa araw ng pag-agaw na inyong ipinangako. Kaya salamat po ng marami, patuloy namin kayong pinupuri, patuloy namin kayong pinasasalamatan. Panginoon, alalahanin niyo po, maging ang mga panalangin ng bawat isa, ang mga kahilingan. Gayon din, Panginoon, Lord, ang pangangailangan ng inyong iglesia na ito ng nobya sa dakong ito, kayo po ang siyang nakakaalam. Nawa o Diyos ay katagpuin niyo po, Panginoon. Pangangailangan ng bawat isa sa buhay na ito, Panginoon, nangako kayo na kung aming uunahin, Panginoon, ang inyong kaharian at ang inyong katuwiran, O Lord, ay inyo pong idadagdag sa amin ang iba pang pangangailangan namin. At yan ay
patuloy naming sinasampalatayanan, Panginoon. Naway patuloy na revelation po at patuloy na pagnanasa at kagalakan ang sumaamin, Panginoon, upang patuloy namin kayong mapaglingkuran. Alalahanin niyo po ang humingi ng kapayapaan, ng kapanatagan, Panginoon, pagpapalang natural or financial, Panginoon, alalahanin niyo, Panginoon. Naway higit na maging mainit kami, higit na maging maalab kami, habang pinagpapala niyo kami ng mga spiritual at ng mga natural na pagpapala na inyo pong ipinangako sa amin. Huwag kaming makalimot na ang lahat ng ito'y mula sa inyo, Panginoon. At huwag naming ipagpalit ang anumang, Lord, nilikha doon sa lumikha, Panginoon. And thank you po sa inyong kabutihan. Patuloy na gabay nyo, pag-iingat nyo sa bawat isa, kalakasan, Panginoon, sa aming mga katawan para sa trabaho, Panginoon, at Lord, maayos na kalusugan sa bawat isa, Panginoon. Hanggang sa muli, Panginoon, alalahanin niyo po ang bawat tumatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Alalahanin niyo rin ang bawat may ministry, bawat maging mga musicians. Lord, kayo ang patuloy na maglagay ng pagnanasa, higit na pag-aalab, Panginoon, na gampanan nila ang ministry na inyo pong niatang sa kanila. Yan po ang aming patuloy na samo at dalangin sa iisang Diyos, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bago tayo magtapos, awitin natin, fought a good fight. Yan ang kailangan natin. Nakikipagbaka tayo, pero hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Mabuting pakikipagbaka. Hallelujah. A man in Paul who was tested and tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. At the end of his road, he has testimony. He said, I have my course, a crown awaits for me. I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. Amen. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I have kept the faith. Looking back through all my years, there's battles along the way. Persecutions, pains and tears, I struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ there's victory. Amen. And when my life is over, my testament will be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. The battle's almost over. God bless you po. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept